Ang kawalan ng kinikilingan ay nangangahulugang pagiging patas sa pagtupad ng mga tungkuling hudisyal nang walang pabor o pagkiling laban sa sinumang partido sa paglitis. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa mismong desisyon, kundi maging sa proseso kung paano ginawa ang desisyon. Section 1. Tungkuling maging walang kinikilingan. Dapat gampanan ng isang hukom ang lahat ng tungkulin nang walang takot o pabor, pagkiling o maling paghusga. Section 2. Anyo ng kawalan ng kinikilingan. Sa pagtupad ng mga tungkulin, ang isang hukom ay dapat walang kinikilingan. Sa paningin ng isang makatwirang tagamasid, na tinutukoy bilang isang makatwirang, patas, mag-isip at may kalamang tao. Section 3. Pagpabor o pagkiling laban sa mga abogado at litigante. Hindi dapat magbigay o magmukhang nagbibigay ang isang hukom ng hindi makatwirang pagpabor o espesyal na pagtrato sa sinumang abogado o litigante o taong may kaso. Hindi rin dapat magpakita ang isang hukom ng maling paghusga o pagkiling laban sa sinumang abogado o litigante. Section 4. Asal at pahayag ng isang hukom upang itaguyod ang kawalan ng kinikilingan. Dapat tiyakin ng isang hukom na ang kanyang pag-uugali at ang mga pahayag sa loob at labas man ng korte ay nagbibigay inspirasyon at nagpapanatili ng tiwala ng publiko sa pagiging walang kinikilingan ng hukom. Section 5. Komunikasyong ex parte. Hindi dapat makipag-ugnayan ang isang hukom ng ex parte sa anumang anyo, plataporma o pamamaraan. Ang komunikasyong ex parte ayon sa paggamit sa kanon na ito ay anumang komunikasyon sa labas ng opisyal na paglilitis ng korte sa pagitan ng isang hukom at isang litigante, abogado o sinumang interesadong partido na may kinalaman sa anumang isyung nakabinbin sa harap ng hukom nang hindi ipinapaalam sa at sa kawalan ng kabilang partido. Section 6. Pagbabawal laban sa hindi nararapat na pakikipag-ugnayan o pagsama sa mga abogado at litigante. Dapat iwasan ng isang hukom ang pakikipag-ugnayan o pagsama sa mga litigante o sa kanilang mga abogado sa anumang anyo, plataporma o pamamaraan o sa anumang pagkakataon kapag ang nasabing pakikipag-ugnayan o pagsama ay may tendensyang makasira o makakompromiso sa pagiging patas ng hukom o magbigay ng impresyon na nakakasira o nakakakompromiso sa kawalan ng kinikilingan ng hukom. Section 7. Pagsasagawa ng mga paglilitis. Dapat tiyakin ng isang hukom na ang mga paglilitis sa korte ay sinasagawa sa maayos at patas na paraan nang walang hindi kinakailangang pagkaantala. Kapag kinakailangan, maaaring aktibong makibahagi ang isang hukom sa pagtatanong sa isang testigo upang matukoy ang kanilang kredibilidad, pati na rin ang katotohanan ng kanilang testimonya nang hindi nagpapakita ng pagkiling o maling paghusga. Section 8. Tungkuling iwasan o layuan ng mga transaksyong pinansyal at pangnegosyo. Dapat iwasan ng isang hukom ang mga transaksyong pinansyal at pangnegosyo na maaaring magbigay ng masamang impresyon sa kawalan ng kinikilingan ng korte, makagambala sa wastong pagtupad ng mga hudisyal na tungkulin o magpapataas sa pakikipag-ugnayan sa mga abogado o mga taong posibleng humarap sa korte. Section 9. Pagbabawas ng hukom sa posibilidad na mag-inhibit. Hanggat makatwiran, dapat kumilos ang isang hukom upang mabawasan ang mga pagkakataong kakailanganin niyang mag-inhibit kusa o sa pilitang pag-atras mula sa pagdinig o paghatol ng mga kaso. Section 10. Pagbabawal laban sa mga hindi nararapat na komento. Habang nakabinbin ang isang kaso o kapag may posibilidad na ang isang kaso ay dumating sa kanilang sala, ang isang hukom ay hindi dapat sinasadyang gumawa ng anumang komento sa loob at labas ng korte na makatwirang inaasahan o nakikitang makakaapekto sa kalalabasan nito
makasisira sa pagiging patas ng proseso o makapagpapababa sa tiwala ng publiko sa kawalan ng kinikilingan ng korte. Section 11. Sa pilitang pag-inhibit, mandatory inhibition. Dapat mag-inhibit o umatras ang isang hukom mula sa paglahok sa anumang paglilitis sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod kung kailan ang hukom ay nagkaroon ng personal na kaalaman sa mga pinagtatalunang ebidensya o katotohanan tungkol sa paglilitis. B. Ang hukom ay dating nagsilbi bilang abogado o naging mahalagang testigo sa usaping pinagtatalunan. C. Ang abogado o testigo sa isang nakabinbing usapin sa harap ng hukom ay dating kasamahan, associate ng hukom kasama sa tinutukoy na kasamahan, ang mga dating partner o katrabaho sa isang opisina, pampubliko man o pribado. Ang nasabing kasamahan ay nakasali na sa kaso noong panahong magkasama pa sila. D. Ang hukom o isang membro ng pamilya ng hukom ay may pinansyal na interes na sa kalalabasan ng usaping pinagtatalunan. E. Ang hukom ay nagsilbi bilang tagapagpatupad, executor, tagapangasiwa, tagapag-alaga o katiwala sa kaso o usaping pinagtatalunan o kaugnay sa paksa nito. Ang desisyon ng hukom sa isang nakabababang korte o desisyon ng kamag-anak ng hukom hanggang sa ika-4 na sibil na antas ng mag-anak, consanguinity o relasyon sa kasal, affinity, ang paksa ng kasalukuyang pagsusuri, review. Ang hukom ay kamag-anak sa dugo sa kasal sa isang partidong litigante hanggang sa ika-6 na sibil na antas sa abogado hanggang sa ika-4 na sibil na antas. Ang asawa o anak ng hukom ay may pinansyal na interes bilang tagapagmana, nagpapautang o mga katulad nito sa paksang pinagtatalunan o sa isang judicial party sa paglilitis o may anumang iba pang interes na maaaring malaking maapektuhan ng kalalabasan ng mga paglilitis. Section 12. Kusang pag-inhibit, voluntary inhibition. Ang isang hukom sa paggamit ng tamang pagpapasya ay maaaring mag-inhibit o umatras mula sa isang paglilitis para sa makatarungan o balidong mga dahilan, bukod sa mga batayan para sa sapilitang pag-inhibit. Sa kaso ng kusang pag-inhibit, dapat isaalang-alang ng hukom ang mga sumusunod. A. Kung ang isang hukom ay hindi kayang magdesisyon sa usapin ng walang kinikilingan o kung lalabas sa isang makatwirang tagamasid na hindi kayang magdesisyon ng hukom ng walang kinikilingan. B. Kung ang usaping nagdudulot ng posibilidad na mag-inhibit ay seryoso upang makaapekto sa pagiging patas at makasira sa integridad ng mga paglilitis. At C. Kung walang ibang korte na maaaring italaga upang hawakan ang kaso dahil sa madali ang sitwasyon, ang kabiguang kumilos ay maaaring humantong sa pagkabigo ng hustisya. Sa sandaling malaman ng hukom ang mga sirkumstansya na maaaring makaapekto sa kanyang kawalan ng kinikilingan, dapat itong ipaalam ng hukom sa mga partido. Matapos ipaalam ang dahilan at pumayag ang mga partido, maaaring ipagpatuloy ng hukom ang paglilitis. Ang kasunduan ay dapat ilagay sa isang kautusan. Section 13. Tungkuling ipahayag ang dahilan ng pag-inhibit. Sa bawat kautusan ng pag-inhibit, dapat ilahad ng isang hukom ang dahilan nito at bigyan ng sipi ang mga partido. At para sa mga trial court, ang executive judge, ang office of the court administrator, ang office of the chief justice at mga tertiary level courts, korte sa mas mataas na paantas, ang presiding justice of the office of the chief justice. This is based on the 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability.